Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin na takot, aba, La Chica ipapatawag sa korte magpaliwanag. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to mga karibyo natin. Pasok, Kapdado. Layunin na ma-impeach talaga ang Inday Sara. Secondary yung ma-impeach ang Inday Sara. Ang priority dyan sa impeachment na yan, nakikita na natin ngayon, ay Siraan. tipakin ang mass-based support ng Duterte. Correct. Kasi 2028 is coming eh. Kaya maliwanag na hindi man nila tawagin. Wala Masabi. silang intention tawagin pa si Colonel La Chica. Nahanda naman sabihin yung katotohanan. May mga kumakalat nga, or handa ako, may mga meme na nagsasabi na handa ako magsabi ng katotohanan. Oh. Correct. Eh bakit kung sino-sino, kung kanino, sinasabi niyo na kagad na scam, sinasabi ninyo sinungaling, sinasabi ninyo na mastermind ng Inday Sara, hindi niyo pa nakikita buong picture. Correct. You are misleading prosecution. We object to that. Ngayon, yung kayong korte, kayong impeachment court, nasisira kayo. Kasi, anong nangyari dyan, nagigisa kayo dahil sa yung prosecution, pinaglalaroan kayo. Pinaglalaroan talaga. Pati nga yung mga senator judges, no, yung majority ng mga senator judges, mga kababayan, ganun din yung pag-iisip eh. Para lang sirain, tibagin. Sabi nga ni Serdado, ang mas support ng Duterte. Tingnan nyo naman si Soto, di ba? May patemplate ba? Paano hindi magkakaroon ng paulit-ulit na sagot kung paulit na tanong din naman ang tinatanong, di ba? Eto pang si Rapi Tulfo, tinawag na stupid, di ba? Yung mga senator judges kayo eh. Di ba? Dapat supposed to be you are, you look like to be a fair judge, mga kababayan. Wala kayong kinakatigan, no? Para sabihin ng tao, pwede. Kaso, dito pa lang nagpapakita na kayo ng totoo yung mga Sa bagay, we all know na talagang, naman to court of decorum, no? So, wala tayong magagawa dyan. Pero, sige lang. Meron din namang public court, no, or public opinion na nakatingin sa inyo, sa inyong mga ginagawa diyan. Kayo. At kayong mga kasama ninyo dyan, kitang-kita, pro-administration. Kitang-kita. Correct. Kaya nga, saan ka nakakita ng korte? Meron ba kayong alam korte na tinawag na stupido yung witness? Correct. Yung judge, meron kayo alam? Kahit Wala. sa parte ng mundo. Wala. Dito sa Pilipinas meron, si Tulfo. Stupido daw yung Acosta. Tarantado, gago. Magsorry ka, gago. So, Correct. Dapat mag-public apology ito si Rapi Tulfo kasi ginagawa niyang radyo yung impeachment court, mga kababayan. Kung wala ka ng ibang masasabi at sa palagay mo naman ay hindi naman dapat sabihin sa impeachment court, manahimik ka na lang, no? Leave it to yourself, no? Huwag mo nang sabihin kasi hindi lang akala mo ba Rapi Tulfo na dahil sinabi mong stupido, nagmukha kang pogi. Naku, pumangit ka ng pumangit. Oo. ang ating message ngayong gabi ay, ang title ay Stupid. Stupid love. Stupid. Okay. Ano yun? Stupid. Tapos nun, sinungaling. Sinungaling. Scam. Mastermind. At saka scam. Yan ang mga nadidinig natin sa isang impeachment trial na dapat panay mga honorable na mga tao nandoon. Ewan ko natin bakit pinapayagan na korte, stricken out of record actually yung Correct. yung mastermind, scam at saka yung sinungaling. Stricken out of record. Tama yung manifestation, yung objection ng defense ni attorney Attorney Ferrer, no? Yung
yung siga naman. Yung Leyte, small but terrible, di ba? Tapos yung kay Tulpo, stupid daw, yung witness. Ay, grabe. Nung Grabe si nadinig ko Tulfo. yun, galit na galit talaga ako. Sabi ko kapon nung nadinig ko yun, galit na galit ako kay Tulpo. Matagal na ang galit. Alam nyo, Kapdado, hindi lang po kayo yung galit eh. Lahat po siguro na nanonood na naiintindihan, no? Yung pagiging isang korte ng isang impeachment court, magagalit, no? Kasi parang tama ka, di ba? Tama ka, Kapdado. Dito lang sa Pilipinas natin narinig na tinawag ng isang judge na stupid ang isang witness, mga kabayan. Di ba? So eto kung hindi nyo nagugustuhan yung sinasabi niya dahil paulit-ulit lang, mag-isip naman kayo ng ibang tanong para maiba yung sagot. Di ba? Hindi yung tatawagin yung stupid dahil sa paulit-ulit na sagot. Paulit-ulit na sagot dahil paulit-ulit din yung tanong. Kayo ang nagmumukhang stupid kasi kayo ang nagtatanong. Di ba? Sumasagot lang yung tao. Whether you like it or not. Sa answer niya, you have to accept. Di ba? Kung gusto niyo ibang sagot, magtanong kayo ng ibang tanong. Kay Tulpo. Pero ngayon, galit na galit ako doon sa pagkakasabi. Tulpo, Senate, alam nyo, impeachment court, dapat tanggalin nyo na yan sa Tulpo Tanggalin nyo. Yeah. Kasi Palitan nyo na yan kay Marcoleta o kaya kay Jinggoy. O si Senator Jinggoy pala, may nasugatan. Oo, sa tuhod daw kami, ang iniisip namin, ako mismo ang iniisip ko, pwedeng ako lang nag-iisip niyan, pero kunyari, given the chance na umikot ang gulong at nagkaroon ng revolusyon, kung nagkaroon ng revolusyon ng mga tao, putragis yan, tanggalin ko talaga yung sa konstitusyon niyang ano na yan yung under a revolutionary government, tanggalin talaga yung impeachment court, Senado. Tignan niyo yung klase nung ano natin, nung judges natin. Sabihin ba naman stupido ang isang witness? You're on TV, you're on nationwide, global na live. Tarantado. So what kung senator ka, gago? Sira ulo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Senator ka na republic, hindi ka dapat ganyan. Impeachment, senator judge ka pa. Kakaya kayo. Dapat yun, stricken out of record, tapos yun, kinosyonan mismo. Kundi kayo, tanggalin ka, animal ka. Dapat ikaw, Senator Judge Tulfo, dapat ikaw mismo, mag-sorry ka. Correct. Tarantado, gago. Hindi porke senator ka, hindi ka kayang galawin ng taong bayan. Tarantado kayo, mga animal kayo. Merong profesyon yung tao, no? Hindi siya on trial. Hindi siya yung on trial. Si Inday Sara. Tapos babanatanin mo na stupid, blind loyalty, tarantado, gago. Ikaw, ano ka? Stupido ka. Kasi ikaw, blind loyalty ka rin. Correct. Kanino? Kay Bangag. Manalamin ka kasi, Rapi Tulfo, no? Yan siya sinasabi mong blind loyalty. Di ba manalamin ka? Reflect, no? It reflects, no? Sa iyong sarili. Hindi lang sa iyong sarili, sa buong majority. Di ba? Kasi kanino ba kayo sabihin nyo, loyal kami sa taong bayan. Sa taong bayan kami kasi pinatalsik namin si SP Cayetano, di ba? Para sa bayan ito. Inayop ba kayo yung pagpapatalsik nyo kay Cayetano? Para sa bayan. Sinong maniniwala sa inyo? Hindi yung para sa bayan. Para yun sa nag-iisang kumukumpas sa inyo, di ba? Yun ang blind loyalty. Dito kasi kayo loyal no? Hindi sa taong bayan, kung dito. Nakikita nyo ba yan, mga kababayan? Diyan po sila, loyal na loyal. Kahit magmukha ng tanga. Ipinagpalit na nga ang mga prinsipyo. Dangal. Di ba? Nung hindi pa mga senador, hinayupak, talagang napakatitigas. Very firm, very strong, mga kababayan, ang kanilang paninindigan. Pero nang naging mga senador, imbis na mas maging matapang, mga kababayan, nabahag ang mga buntot at ipinagpalit sa ganito ang kanilang prinsipyo, di ba? Gago kayo, animal kayo. Kayo, paldo-paldo. Ito, walang paldo No, correct. Ginagawa lang yung trabaho, an honest living, etc. Meron siya sinusunod na chain of command niya, yung kanyang department head. Sinabi, vice presidente pa yan.
Kasi tingnan nyo mga kababayan na kung talagang magnanakaw sila, alanganin eh. Sa 125 million mga kababayan, paghahati-hatian pa nila yun. Eh magkano na lang, ibibenta mo pa prinsipyo mo? Huwag na. Diba? Oh. Pero kayo, diba, sa bilyon, sa trilyon na pinag-uusapan, paldo kayo. Pero kung sabihin yung, ginastos nila yung pera, 125 million, sinayo pa kayo, sino maniniwala sa inyo? Ha? O, magnanakaw ka na lang din, ha? Katiting pa. Hindi kaya-gaya sa inyo. Bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Walang imik ang mga buhaya, di ba? Tapos nun ano siya, SDO siya. Pakialam niya kung et cetera, tawagin stupido yung tao. Correct. Gago kayo. Siraulo kayo. Gago. Siraulo. Correct. Dapat yan, tanggalin yung tulpo na yan eh. Tanggalin kayo mga ano. Kaya nga, alam niyo mga kababayan, Ayan tanggalin. Ayan ang keyword mga kababayan. Oh, yung keyword na yan, uulit-ulitin natin yan mga kababayan hanggang sa tumatak sa isip natin na tanggalin si Tulpo. Ha? Tanggalin. Tanggalin. Oo, sa kailan ba yan? Re-electionist ba yan? Kapag mag-re-electionist yan mga kababayan or tumakbong presidente or something na vice-presidente. Alams na po baka magpabudol na naman tayo, hinayupak. Grabe na ito. Grabe ng harap-harapan na pag sa atin. Pang-uuto, di ba? Pambubudol. ayan, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanggalin natin yung power na binibigay natin sa Okay. konstitusyon, na binibigay yung power sa Senado na maging impeachment court. Hindi dapat natin payagan. Ulitin yan, na maging impeachment court ang Senado. Dapat Supreme Court na lang. Yun. Mas carry na Supreme Court. Ang Supreme Court, subukan yung magsalita kayo ng ganyan. Stupido, sabihan niyo witness, kung di ka binusalan eh. Puta, isang Supreme Court Justice, sasabihin niyan, hindi. Mahiya kayo. Kaya kayo. Senator pa naman kayo na Republika ng Pilipinas. Mga mahiya kayo. Stupido, sasabihin ni isa. Isa, birthday ko. Pinagkalat pa yung birthday. Nige, padala nyo regalo. Birthday daw niya dun sa date na nakapirma yung ano na yun, Ontiveros. Ay, nako. Pikong kasi kayo eh. Alam nyo naman panay mga ano yun eh, alias eh. Panay alias yun. Mga ginagawa nyo kaming tanga. Alam namin alias yun. Correct. Pero yung Ontiveros, tapos meron pang Belat. Pero the way Tulfo said it, the way it was said ng isang senator judge, bilat. Bastos eh. Sa harapan ng babae. Correct. Sa dami pa ng tao. Yan nga rin yung pinupoint ko nung una mga kababayan, no? Dahil sinabihan niya niyang ganyan si Ma'am Gina, tapos napakaraming babae dyan eh. Supposed to be, you're a senator, no? A role model of this country. For example, mga kababayan, no? So sasabihin niya yan sa harap ng kung sa bahay nga natin, sa school natin, pag sinasabi mo yan, nagagalit yung teacher eh. Diba? Pero actually, sinita naman siya eh. Sinita naman si Raffy Tulfo ng iba niyang kasamahan, no? Na hindi ganyan ang pagkakapronounce niyan. So meaning, alam nilang mali yun, mga kababayan. But still, Raffy Tulfo proceed with the pronunciation na ganun ang ini-insist niya. Anyway, mga kababayan, there is always a public opinion. Ang public court, yari ka sa amin, Tulfo. Sasabihin nyo, bilat, gago kayo. Correct. Doon sa mga hindi nakakalam kung ano ibig sabihin niya, tanong nyo ano ibig sabihin ng bilat. Belat, dapat ang salita, Tagalog, pero bilat, gago. Bastos ka kasi. Tangina, gago, senator, gago. Kaya mga Pilipino, wag na kayo boboto ng mga ganyan. Tarantado na, binigyan mo lang, pinabili nyo lang ng suka, pagbalik akala mo kung sino nang yabang-yabang eh. That's the Mga example. putragis na nga yan. That's the Tapos example. pagdating ng eleksyon 2028, ang babait na naman ng mga animal na yan. Ay. Mga gago talaga eh. May balak pa siguro tumakbo yan na national. Presidente yan. Ay nako, Presidente. Pilipinas. There will be a time. Ito imagine niyo kung may presidente tayong Raffy Tulfo mga kababayan. Ewan ko na kung anong mangyayari sa Pilipinas. Baka magkakalagayan lang tulad ng nangyari sa Lotto. For example lang
for reckoning, mga animal kayo. Sige lang. Sige. Ipunin nyo na ipunin yan. Pile up nyo na i-pile up. Sige lang, mga kababayan, tandaan nyo lang lahat yan. Gawin na yung mga listahan. Kung sino. Sino-sino mga abusado dito. Putang mga gagon to eh. Sige lang, Kapdado, kasi pagdating ng panahon na yan, ipapaalala natin sa kanila yung mga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga nangyayari ngayon, yung pag-arresto kay Pastor Kibuloy, kay former President Duterte, yung pagdadala sa Dahig, panggigipit kay BP Sara, no? Yung flood control, pangungutang na wala namang napupuntahan, mga kababayan, impeachment, no, panggigipit sa mga nagkikritisay sa gobyerno. Mga kababayan, hinayupak pati nga Facebook ha? Gusto nilang iban dito sa Pilipinas para hindi na ma-exercise natin yung free speech, mga kababayan, di ba? Papaalala natin yan sa panahon ng eleksyon, sa panahon ng pangangampanya. Okay? Yan po ang promise natin. The person is an invited witness. Although qualified as a hostile witness, the Constitution still guarantees, under the Bill of Rights, she is innocent. That she has rights as a Filipino. Ay, nako. Gago eh. Kahit nga yung akusado di ba? Innocent until proven guilty, mga kababayan. Ito pa kaya na witness lang, mga kababayan, tatawagin mong stupid, di ba? Napaka-harsh para sa para kay Ma'am Gina na mapakinggan 'yon, no? Tapos may pinagdadaanan pa yung tao, di ba? Talagang mapapaiyak ka eh. Napaiyak nga yata si Ma'am Gina no? May pinagdadaanan yung tao kasi yung asawa niya malubha, mga kababayan, ang kalagayan sa Davao, no? Nasa ospital. So, anyway. Kung sasabihin mo on nationwide, stupido, kung nakita yun ng anak niya, nakita ng apo niya, kung may apo na siya, Correct. nakita ng tatay-nanay niya, putang ina ka, hayop, tarantado kang tulpo ka, hayop ka. Mag-sorry ka, gago, animal ka. Mag-sorry ka, nakakaya ka, di ka dapat nator. Correct. Kung ganyan ang Sumabog na siya sa Kung ganyan ang mga senator dito sa Pilipinas, nakakaya ang Pilipinas. Mga animal kayo. You're supposed to be the epitome of decorum. And then, babanatan nyo, stupido. Stupid ka kasi blind loyal ka eh. May blind loyalty ka, gago. Paulit-ulit kasing tanong, tapos paulit-ulit sagot. Si Colonel La Chica. Ilang beses na nababanggit ang taong yan. Pero, wala naman po silang balak ipatawag ang taong yan, mga kababayan. Si Colonel La Chica, na kung saan siya ang susi, no? Sa kanilang pagtatanong. Kung talagang katotohanan po ang hinahanap ninyo, no? Like for example, sa totoong korte, di ba? Kung sino yung babanggitin, kung sino yung binanggit na mga pangalan for clarificatory purposes, di ba? Kailangan mong ipatawag yan, di ba? Isubpina yun yan si Colonel La Chica. Kami na nga ang nagsasabi, di ba? Kami ng mga DDS ang nagsasabi, no? Na sige na, isubpina nyo na yan. Ipatawag nyo na yan, no? Gisahin nyo na yan. Durugin nyo yan kung kaya nyo. Diba? Bakit ayaw nyo? Kami na ang nagsasabi, si Kapdado, marami pang mga ibang DDS vloggers ang nagsasabi. Diba? Naipatawag nyo na yan. Yan yung nag-iisang susi. Okay? Colonel La Chica, mag-iingat ka rin. Diba? Mag-ingat rin po kayo kasi alam nyo na, diba? Kayo po ang susi sa mga mga aligasyon na ito. Kaya mag-ingat rin po kayo. Diba? Raul. Kayo, ano ginagawa ninyo? Blind loyalty kayo sa putragis na bagahe syndicate. Na? Maleta syndicate. Yan. Ang gago kayo. Kung magsalita kayo, kala nyo. Resolution 10, mga animal. Tarantado. Ano yung Sorry resolution 10? Certification by Galit na naman ako, yung puso. certification? Ang puso ko, baka mamaya mamatay ako bigla rito. Relax Ang nyo, puso, ang puso, gago eh.
Akainit ng ulo. Wala na akong manarinig kay kaya Kapdado, puro na gago. Anyway, baka sabi nyo, parang si lang to, parang si yung naguro ni Kinarton. Parang si Alicia lang ito, puro pagmumura. Hindi, iba yung pagmumura nito, mga kababayan. Ramdam mo, na kahit nga ako no? Nakikiisa ako sa kanya mga sinasabi, mga kababayan. Kumbaga siya, he is the representation, no? Yung pagmumura niya, representasyon ng galit ng taong bayan. Diba? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin to, no? Ito pong mga nangyayari dito sa Senado. Pasok ka. Nagsasalita ka Ito na. na para kang, sorry sir, Sorry, sir. nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, Ayan, offense of that comment, sir. Kasi ano ka ba, senador ka? Ay, nako. Talagang si Tulfo talaga, pasikat talaga. I actually just did my duty, sir. Correct. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You sir. should. Kasi Huh? ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabig Sigurado ka ba na yung mga informants talaga ang may sakit? Di ba? Pag sinabi di ba, napakakitid ng utak nito, mga kababayan. Hindi ba pwede, for example, mga kababayan, para makuha mo yung confidence, di ba? Yung trust and confidence ng kabilang kampo, you have to do something, no? Na pwede ka nilang pagkatiwalaan. Di ba? For example, you are a doctor, something like that, di ba? O medisina ang kailangan namin, doc. Okay? Sige, huwag ka mag-alala. For example lang, okay, magpapadala kami ng medisina dyan. Okay? Just to get their, trust, mga kabayan. Rapi Tulfo, manood ka ng mga kulang ka yata sa panonood ng mga pelikula, Viva Max lang yata ang pinanonood mo, Diba? Manood ka naman ng mga spy movies because nagko-connect yan, parang ma-visualize mo, no? May imagine mo how confidential operation work, mga kababayan. bigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, you should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Si Colonel Chica, because, sir, alam nyo, si Colonel Chica talaga ang magano dito, pinakasusi. Kaya kung ako, Rapi Tulfo, no, paulit-ulit, para ka ng sirang plaka dyan, nagmumuka ka ng tanga. Kaya dapat si Colonel Chica ang ipatawag mo dyan, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. Correct. The So task you're to not me- sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. What? Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir.
Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humingi na lang kayo sa DOH. So nangihinayang ka dahil binigyan ng gamot yung informants. Gamot yun pwede makatulong na yung makasalba ng buhay, for example. Pero sa mga tip mo, sa mga chikading na yan, hindi ka nangihinayang. Yung pabarbar ng anak mo na umaabot ng ilang pera rin yun, mga kaubayan. Diba? Hindi kayo nangihinayang, pero dito makakatulong yung gamot, nangihinayang kayo. Inayupak na yun. Anong logic din? Anong logic ang meron din kayo? Diba? Babalik ko lang yung tanong. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. Kalibre kayo, inayupak ka. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I Wala cannot answer, sir, because Correct. again, sir, I am not the Right main person. implementer for the The said chika is the key. activities, Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each Ayan paulit-ulit na naman yung tanong, mga kabayan. Tapos ayaw nila ng paulit-ulit na sagot, pero paulit-ulit yung tanong. para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa Bakit hindi ka magtanong yan kay Colonel Chica na malaman mo? DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon. I'm Hindi sure. nga, hindi nga. In fact, sa Davao, ginagawa I'm niyo na yun. sure, I'm sure. Sir, that I cannot answer, sir. Yeah, So correct. again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir. Hindi naman. For me, For you. it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na Hindi kaya ikaw yung nakakahiya sa mga paaralan na, sa mga school na pinasukan mo? Tanungin mo yung mga teacher mo kung proud na proud pa rin sa'yo hanggang ngayon. Di ba? nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Yan na Salamat naman po sir. tayo. Pasensya na Senator Judge yan. Ayan na naman. sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, comment, sir. Laban ka, sir. Laban ka. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Labanan mo. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, Dalawa tayo dito including kay the sir. limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara. So ano yun? Malapit. Mga kabayan, anong malapit? Ang pinag-uusapan dito. And then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, Basahin nyo naman po yung mga job description, mga kabayan, no? Kung hanggang saan lang yung ano nila. you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng No, pera. no, Nililito we're na not, parang we're not. nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. Hindi wow. If you're taking offense, mas Hindi wow. Yung mga tip-tip na yan, yung mga sa pera daw nila yun di ba? Saan kaya galing? Nagtatanong lang Hindi ko sinasabing galing talaga sa kaban ng bayan yung pinamumudmud nila, no? Pero you know what, mga kabayan, kapag pag pinaghirapan mo ang isang pera, you cannot, no, dispose such money, no, nang walang patutunguhan. Sa palagay niyo po ba yung pagbibigay ng tip, yung paggagastos sa mga barbar na yan, di ba? Anyway, kayo na po ang mag-isip. But I'm trying to point out, pag pinaghirapan mo ang isang pera, mahirap mong gastusin ng ganyan. Ititip mo lang, hundred of thousands, mga kaubayan. Oh my goodness. lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. No. Kasi hindi mo pa Sa'yo kami naibigay ang tamang na-offend. sagot. Pero kung naibigay mo ng Paulit-ulit kasi yung tanong, kaya paulit-ulit yung sagot. magandang sagot,
logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Wala naman kaming sama. Sir, ng loob. with all due respect, Yan, sir, yan, yan, I yan. believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration Ayan, oh. on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking in ter- about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, Kung ikaw, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari, sir. resign daw, resign. Ako, imposibleng mag-resign ka. Imposibleng mag-resign ka, Tulfo. Kapit ko nga kayo, resign pa kaya? At saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yan eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Tinatakot, Anything can happen. tinatakot ni Tulfo, mga kabayan, yung witness. Mag-resign ka na lang. Kung Kala niya ako, I matatakot will resign. Mapapahamak ako dyan. Ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc. Hindi mo kasi naiintindihan yan eh, no? Mahirap magpaliwanag dito kay Tulfo kasi sarado na talaga ang utak nito, mga kabayan. So tatapusin na po natin yung video. Paulit-ulit na lang, parang sirang plaka, pagong, piatos. Alam na po ng taong bayan ng mga alias yan. You don't have to stress it out, no? Alam na po namin yun, okay? Alam na po namin na yan po ay mga alias. For confidentiality purposes, para maisalba rin ang kanilang mga buhay, no? Ma-secure din sila at hindi ma-expose or ma-expose ang kanilang mga sarili, mga kabayan, sapagkat ang trabaho po nila ay hindi mo alam. No? Wag na tayong mag-explain. Kaya Tulfo kasi talaga, sarado na ang utak nito, mga kabayan. Anyway, ano po masasabi dyan? Just comment down below. Maraming salamat po.